Biruin mo kung ginawa nila yan ng panahon ng Espanyol, ibig sabihin, mano-mano pa lahat to, no? Mano-mano nilang binutas yung bundok na bato. At lahat ng yan, siguradong pang-budgetarian. Kaya kung balak mo mag-moto adventure sa Atok Benguet o na budget, eto na ang complete guide para sa'yo. You'll be just fine. Welcome sa Stokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. Good morning mga kaibigan. Good morning. Well, kasi kakagising lang namin. At dito tayo magsisimula ng ating adventure ngayon sa gilid ng Halsema Highway sa Atok, Benguet. Dito kasi kami nag-camp kagabi dahil dapat sa Mount Olis kami magka-camp, pero hanggang alas 6 lang pala pwedeng mag-check-in doon. Kaya naman dito kami napadpad sa gilid ng kalsada, pero solid pa rin. At ngayong umaga ay nakatikim tayo ng Sea of Clouds. Napakaganda. Lalo na pag yung angulo mo ay galing sa likod ng clouds at nakaharap ka sa araw. Napakaganda. Parang umaapoy yung mga ulap. Ganyan kaganda dito sa Atok. Isa sa mga dahilan kung bakit napili ko yung Atok ngayon na puntahan ay gusto ko sanang ma-experience yung frost o yung andap na tinatawag nila. Kaya lang, bigo tayo ngayon. Siguro dahil gawa ng mahangin simula pa kagabi. Pero ayos lang. Dahil sa mga susunod ay puro Cordillera ang pupuntahan natin. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin na-experience yung andap na yan. Pero sa ngayon, mag-almusal muna kami ni Brother Eli. Tapos gagawi tayo sa una nating destination na siguradong magugustuhan ninyo. Lalo na sa mga adventure seekers. Diretso biyahe agad kami ni Eli Motor pagkatapos mag-almusal. Puro paliko-liko ang daan sa Halsema, kaya dapat maingat sa pag-overtake. Buti na lang nakakapag-usap kami gamit ang aming mga Freedcon intercoms. Pagkatapos maka-overtake sa sinusundang sasakyan ng isa sa amin, ay masasabihan niya ang nahuli kung kailan safe sumunod. First stop natin ay ang sumisikat ngayon na Osukan Trail. Spanish Trail. Kasi daw noon pa yung panahon ng mga Kastila ito ginawa. At sa ngayon, hindi na muna ito bukas sa mga dayo. Nagkataon lang may pumayag na lokal, naging kaibigan natin. At may basbas nila yung pagpasok natin. Iniwan lang namin yung motor doon sa kalsada, doon sa tapat ng gas station. Gawa nga ng wala ka namang matadaanan ng motor dito. At pagpasok mo pa lang ng trail, paglampas mo doon sa may mga kabahayan, napakaganda na kagad ng view na matutunghayan mo. Lalo na pagdating dito sa bandang to. Ang ganda. Banayad lang ang Osukan Trail at bagay sa mga beginners. Halos patag lang. Banayad yung ahon. Pero may konting pagod pa rin para sa mga kagaya kong hindi naman sanay. Gayunpaman ay mapapawi naman ng nagagandahang view sa madadaanan ang bawat hingal mo. First tunnel. First tunnel of ilang tunnel? Tatlo daw ito eh. Tatlong tunnels. Wow! Oh, majestic. Unang tunnel mga kaibigan. Tatlo daw ito. Biruin mo kung ginawa nila yan ng panahon ng Espanyol, ibig sabihin, mano-mano pa lahat to, no? Mano-mano nilang binutas yung bundok na bato. Puro bato siya eh. Yan. Biglang lamig yung yung klima sa loob ng cave. Ilang taon na kaya yan bro?
Masarap magdahan-dahan sa paglalakad sa trail. Bukod kasi sa malamig ang klima, ay napakarami ding mga interesting at kakaibang halaman na makikita mo sa paligid. Oh, ang kulit nitong halaman na to. Isang dahon lang per halaman. Nila ako nakakita yan. Sa isang puno ng halaman, isa lang yung dahon. Second tunnel, mga kaibigan. Oh, ito na yung aming bridge. Yung palang tulay doon sa may pangalawang kuweba ay ginawa World War II. Kaya yung kanyang bakal, yung nilalatag na landingan ng mga eroplano dati sa mga base ng mga Amerikano. Pero dati raw yun ay ratan. Ratan na ibig sabihin, manipis. Kasi ang ratan parang ano lang, di ba? Parang baging. Yun lang daw yung tinatawiran ng mga lokal noon. Grabe ka, delikado nun. Pero nakakamiss talaga na nagawa nila yung butas na yan ng mano-mano. Primo parang ng Kastila. Although meron na silang mga iron equipments nun, sigurado. Pero mano-mano pa rin nilang binutas yung bundok na yan. Sinubukan kong diretsuhin ang trail pagkatapos ng pangatlong tunnel. Pero unti-unti na itong naging masukal at hindi ko na makita kung saan ang hangganan ng gilid ng trail at ng bangin. Hindi worth it, mga kaibigan. Pagkatapos sa Usukan Trail ay pinuntahan naman namin ang isa sa pinakasikat na stopover sa Atok, Benguet, ang Old Highest Point. Old kasi yung bago nasa Tinok. At kung magme-merienda kayo, dito kayo sa may Highest Point Cafe. Kasi sa likod or sa likod ng shop nila, eto, merong space, alfresco space na ano, may napakagandang view. Wag nga lang ganitong oras, medyo mainit. Pero malamig yung simoy ng hangin, kaya balance naman. Ako nga pala, gusto kong bigyan ng shoutout si Mr. and Mrs. Kasupang. May and Adrian. Tama, brother? Bukod sa nagbigay ng aming almusal kanina, ay nagbigay din sila ng digital blood pressure monitor. Na munti ko na magamit kanina sa kaba ko, sa ginawa ni Brother Eli. Panoorin nyo na lang sa kanyang channel. Ewan ko lang kung kayo ay hindi kabahan, pero doon sa mismong sitwasyon na yon, ako po ay muntik nang mapabunot nung binigay nila Mr. and Mrs. Kasupang na blood pressure monitor. Ang next destination namin ay ang Mount Olis. Sikat kasi ito sa sunset view na may kasamang sea of clouds. Pero dahil mataas pa ang araw ay sinubukan muna naming dumaan sa Hidden Garden, kaso sarado. Pag kayo ay gagawin ng Atok, siguraduhin yung dumaan sa mga barangay roads sa looban. Dahil nasa looban ang best view, mga kaibigan. Napakaganda. Sobrang taas natin. Kapantay na natin ang mga ulap.
Dami nilang tanim na, ano to bro? Ha? Ano yung tanim nila dito? Radish. Radish. Labanos. Napunta tayo dito sa Mount Cotnon. Gawa nang pupunta kami dapat sa Our Lady of Lourdes Grotto. Kaharap lang itong grotto yung Mount Cotnon na hindi namin nakita kagabi dahil nga madilim. Tapos nagpaalam tayo sa may-ari kung pwedeng umakyat. Mabait naman si madam, pinayagan tayo. Tingin ko kasi taas lang siya ng Olis. Yung Olis sa likod oh. Mas mataas lang ng Bagya yung Mount Olis. Pero dito wala kang kasabay, walang photo bomber. Grabe ang view na yan. Ganda ng kaulapan. Napakaganda. Literal na nasa ibabaw ng mga ulap. At least some of the ulaps, some of the clouds. Ganda. Ayun yung Mount Olis. Katapat lang natin. Medyo mas mataas lang sila ng konti dito sa Mount Cotnon. Pero pagdating sa view, lalo na sa sunset, mas panalo dito kasi tayo yung mas malapit dun sa medyo edge na nung bundok na to. Ako nga pala sa ating mga members, maraming salamat sa inyong lahat. Pero at this point, kasi nga medyo marami tayong commitment sa trabaho dahil mahal natin si Freedcon Intercoms Philippines. Ay malilimit na yung ating mga uploads, so hindi ko na magagampanan yung pangako ko na merong exclusive video per month sa mga members. Kaya naman pwede nyo na pong i-cancel ang inyong membership at wala naman kayong extrang benefit. So ayoko namang kunin ang inyong mga pera na wala akong binibigay na kapalit. Pero maraming salamat. Sobrang na-appreciate ko yung mga buwan na sinuportahan nyo ako via membership. Thank you so much, everybody. And with that said, maraming salamat sa inyong lahat, members man o hindi, na sumusuporta sa atin at lalong-lalo sa ating mga new subscribers. Maraming nag-subscribe dun sa ating Aurora video. So mukhang maraming may gusto na ang ganitong klaseng format at ibig sabihin yan, sa mga susunod pang mga uploads natin, na asahan nyo na mas marami pa tayong mga adventures kung saan itutur ko kayo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas gamit ang motor at ipapakita sa inyo ang mga pwede nyo makita at mapuntahan sa lugar na yon sa presyong Stokwa. Within the storm, within the fire, when I feel hopeless, you're by my side. So I'm calling out for you. Puntahan nyo na itong bagong pinakamagandang sunset spot sa Atok habang libre pa at habang hindi pa dinudumog ng mga turista. All my plans start to come undone, and there's no one there to see me through. When all my strength has been overcome, and there's nothing left for me to do but tell the truth. I'm calling out for you. Si Ma'am Gemma ang bantay dito sa tindahan sa ibaba ng Mount Cotnon. Sa kanya po kayo magpapaalam, and since hindi naman siya kagaya ng Olis na tourist destination, so wala silang charge. Pero simple yung donation lang pang malay nyo, kasi hindi si Ma'am Gemma yung may-ari. Pero baka pag nakita nung may-ari na may potential, may improve nila yung trail paakyat para medyo mas safe. Kasi ngayon medyo risky pa.
So, ayun. Puntahan nyo na habang ano pa, habang libre pa. Sana hindi isara ng may-ari kasi hindi pala si Ma'am Jemma may-ari.